The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen. For this week's episode of Face the Nation, makakasama po natin at isang karangalan na makausap natin siya ngayong araw na to, economics and political analyst Mr. Wilson Flores. At nandito tayo ngayon sa Kamuning Bakery. Magandang araw sa iyo, Wilson. Magandang araw. Welcome, Dorothy. Yes, alam mo, it is our first time to do our show outside the studio. And syempre, dahil kami ay iyong i-welcome dito sa Kamuning Bakery na nandito sa Kamuning, Quezon City. Yes, Wilson, batiin mo naman ang ating mga audience. Welcome lahat kayo dito at saka magandang araw sa lahat ng tao. Congrats to GNN and your team. Yes. You know, Wilson, kakatapos lang ng eleksyon at syempre, nagkaroon na ng proklamasyon just a few days. Sabi nga ng COMELEC, ito ang pinakamabilis na natapos sila sa bilangan at nung nakaraang Sabado, natapos na ang proklamasyon ng opisyal na 12 senador na mauupo bilang bagong senador sa 20th Congress. Yes, sa 20th Congress. So sinasabi nga nila, itong nakaraang halalan kung saan mayroong 68.43 million registered voters, napakataas ng official turnout ng mga bumoto kasi ito ay ayon sa COMELEC record high. Ang talaga namang pumunta sa mga presinto para makaboto. Pila-pila pa yes, pumila-pila sila pero talagang kasi nauna naman na yung ating mga absentee voters, nauna na sila, nakabawas yan at binigyan rin ng pagkakataon yung talagang mga senior citizen, mga buntis at ang ating mga PWD na mauna sila na bumoto. Pero syempre, sa laki ng bilang ng bumoto, yung naging turnout, alam mo, hindi ito, Wilson, yung inaasahan natin. Ano ang masasabi mo dyan? Congratulations sa demokrasya ng Pilipinas na nakakatuwa nga kasi ang nagturo sa atin ng electoral system na to, mga Amerikano, mas enthusiastic pa ang Pilipino sa pagboboto kaysa sa Amerikano. Oo. Talo sila eh. Ang joke ko noon sa US diplomats, in the future you have to learn from the Philippines, sabi ko. Kasi mas enthusiastic tayo, mas masigasig tayo bumoto kaysa sa mga ibang bansa. Yes. Oo, napakaganda at napakalaki. Record-breaking ang turnout ng mga botante. At actually, itong naging turnout din naman ng bilang ng 12 senador. Kung ang babasihan natin ay yung ginawang mga survey ng mga nakaraan, hindi ito talaga yung inasahan. Ang daming pumasok na hindi natin inaakala na makakapasok sila. Ano sa tingin mo ang nangyari dyan, Wilson? Maganda sinasabi mo, Lorlyn. Base sa mga survey na lumabas bago mag-eleksyon, sabi nila magiging landslide or sweep daw ng gobyerno. Ang sabi nila, 2 lang ang opposition makakalusot. Ang nakakagulat nito, 7 ang opposition nanalo. 5 sa kampo ni Duterte, 2 sa kampo ng Liberal Party, 5 lang ang nakalusot sa alyansa, sa administrasyon. Marcos. So, ito, nakakagulat ito kasi yung mga survey companies natin, kailangan yata sila magbago ng sistema nila. Kailangan sila mag-adjust. Kasi may mga demographics sa populasyon ng Pilipinas na hindi lumilitaw yung numero, like siguro yung boto ng iglesia, boto ng kabataan. Napakaraming mga botante natin, Lorlyn, puro sobrang bata. Mga tinatawag na Gen Z. Tapos siguro hindi din na-reflect yung tinatawag na regional voting. Yung mga Bisaya, Mindanao, black voting. Lalo na yung nasa malalayong lugar. Malalayong lugar. Mayroon pa yung solid black na Bicolano votes. The usual na sikat noon, yung Ilocano votes, saka yung Iglesia ni Cristo black voting.
Kasi baka hindi masyado na-reflect yun. Pero isa pang nakikita ko, Lorlin, dito sa election na to, kung totoong ganyan ang nangyayari, parang overview o snapshot ito ng sentimento ng mamamayan. Na hindi tayo masyadong kontento or happy sa nangyayari sa ekonomiya, sa kabuhayan natin. Marami atang discontent. May nagsasabi, may pagka-protest votes daw itong nangyari. Oo, para maipakita kung ano yung totoong damdamin nila. Yes. Yung iba sinasabi, nakapasok itong ating mga senador na galing sa partido ni dating Pangulong Duterte dahil sinasabi na din nila nakatulong yung pagkakadala sa kanya sa The Hague. Kasi nagkaroon lalo ng emosyon ang mga Pilipino na dapat suportahan natin ang dating Pangulo sa pamamagitan ng mga senador niya. Tamang-tama ka dyan, Lorlin. Ang tingin ko, nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon ng political miscalculation. Ginawa niya to 2 months bago mag-eleksyon. Kung ginawa niya to pagkatapos ng eleksyon, or kung ginawa niya to last year, baka hindi kanyang kagrabe yung epekto. At 2 buwan bago mag-eleksyon, biglang ginawa ito sa dating Pangulo na 80 years old na parang pangit ang dating sa kasi sinasabi nga nila, alam mo naman itong parang mga Pilipino, basta wag silang natatapakan, wag silang naaapi, kasi mas lalong hihimagsik ang kanilang damdamin, nakakailanganin ng pagbabago. Tama ka dyan, bullseye ka dyan, Lordin. Hindi lang sa nakakaawa yung nangyari sa dating Pangulo, natsyempohan pa na hindi maganda ekonomiya natin. Wala pa yung 20 pesos per kilo na bigas para sa lahat ng tao. Tapos, hindi naman kasalanan totally ng gobyerno. Yung buong mundo, masama ekonomiya. Masama. Tapos, natsyempohan pa, hindi na ayos masyado ng pamahalaan ng mga issues sa ekonomiya. Kaya talagang maraming negatibong sentimento. Oo, pero kahit votes. papano, ang nakikita naman natin, sabi nga natin, parang ito na yung boses ng ating sambayanang Pilipino na nahahati-hati ang komposisyon sa Senado na maganda naman. Kasi ang sinasabi nila dito, kasi baka kung maraming maka-Duterte, kung maraming maka-administrasyon, hindi balanse. Oo, hindi balanse. At papano na yung mga didinggin nila sa Senado na talagang mabigat na usapin ngayon. So, mas maganda na hati-hati bawat partido at tingnan natin sila kung anong magiging desisyon nila base na rin sa mga iprepresenta ng mga ebidensya sa kanila. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Dahil sa maganda yung pagkabalanse ng iba-ibang political parties, may tinatawag na check and balance. Nakakaroon tayo ng totoong check and balance. Ang Senado natin ngayon ay magiging totoong demokrasya. Noon kasi, bago nangyari to, karamihan ng mga senador nasa gobyerno. So walang masyadong check and balance, walang tinatawag na fiscalizing. So ngayon, tama o mali gawin ng gobyerno, may nakabantay. Oo. Pero alam mo, maganda nga yan. May check and balance. Meron ding iba-ibang partido na bumubuo. Maraming opinyon at madidinig talaga nila na sana talaga ang maging basihan hindi basihang politikal, kung hindi base sa mga iprepresenta na makikitang ebidensya. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, natapos na sa Kongreso. Bagaman sa Kongreso, sinasabi nila na sa mga nakalap nila na pirma, ang mauupo pa rin na ating House Speaker ay si House Speaker Martin Romualdez. Magandang sinabi ninyo. Ang pinakamalaking balita sa susunod na 2-3 buwan hanggang Agosto, impeachment trial. Anong mangyayari sa impeachment? Sinong mananalo, sinong matatalo? Nandyan ang pinakamalaking issue ngayon. Face the Nation.